Family, according sa ating community, magkakaroon daw tayo ng warning sign which is yung typhoon. May possibility na magkaroon tayo ng typhoon. So, i-explain ko muna yung mapping natin sa house. So, yung primary exit lang natin, nag-iisa kasi nga dahil naka-aircon tayo, so lahat naka-close. So, yung primary exit natin which is ito, pero bago tayo umalis, kailangan yung mga saksakan, yung mga gasoline stove na possibility na magkaroon ng fire o kuryente is kailangan tanggalin natin na make sure natin. At ikaw, a-assign ko kayo. Ako ang naka-assign sa mga hayop natin dahil may mga hayop tayo sa bahay. Kay Cha naman, siya ang naka-assign sa mga lighting at sa mga electricity natin na siya ang mag-make sure kung nakapatay na ba bago tayo umalis or bago tayo mag-evacuate. At kay Tranquillo naman, ang naka-assign sa'yo is yung mga gas stove natin para hindi sumabog. Next naman is kung ano ang gagawin natin for before ng typhoon. Sa before ng typhoon, syempre manonood tayo ng news, baka may mga balita. So, next naman, yung mga pagkain natin. Make sure natin ano ba yung mga dadali natin, yung mga dilata na madali lang natin mahakot at makikita. Tapos next naman is yung mga list ng mga emergency hotline. So, yung mga emergency hotline sa Caloocan is yung 88-25664. So, kailangan susulat natin yan at dapat meron tayo. At next naman, yung mga pagdating naman sa mga gadgets, i-make sure natin na dahil alam naman natin at aware naman tayo na magkaka-typhoon, dapat aware tayo sa mga cellphone natin, sa mga charging para just in case na magkahiwalay-hiwalay tayo, may mga contacts pa rin tayo. At ipe-prepare natin yung go bag natin. Or next naman, yung during ng typhoon, habang nagkakaroon ng typhoon is make sure natin habang hindi pa naman nagpa-flood dito ay dapat sama-sama tayo at nanonood ng news para aware tayo kung ano nangyayari sa atin. Next naman, kung magkaroon naman ng flood, alam natin kung saan tayo evacuate kasi nga kung saan man tayo advice ng community natin. Tapos ang after ng typhoon naman natin, i-check natin yung water natin. Yung mga water natin, kasi di ba minsan nagdi-drink tayo sa mga water natin. So, i-check natin kung okay ba or safe ba. Next naman, syempre, pag nagkaroon man, just in case magkaroon ng flood dito sa house natin, i-clean natin para makita din natin kung ano yung mga damage. Tapos, next naman is i-avoid muna natin i-touch yung mga electricity. So, para hindi tayo makuryente. Next naman is titingnan natin kung ano yung mga dapat natin i-repair sa house natin. Next naman, ano nga ba yung go bag na kailangan natin dalhin? Yung go bag na kailangan natin dalhin is 3 water for 3 days, 1 liter kada araw. Isang tao lang yun. So, dapat bawat isa natin may go bag. At next naman is yung food. Yung food natin, madali lang natin mahakot yung first aid kit, lalong-lalo na yung whistle. So, para marinig tayo kasi kahit pa mag-scream tayo, minsan hindi rin tayo naririnig. So, next, mask, toilet papers, clothes, towels, blanket, extra key, or di kaya mga kandila kasi possible na pwede mag-brown out. Syempre, pag typhoon, possible talaga na magkaka-brown out. So, kailangan natin ng flashlight at extra battery. At syempre, ang sinabi ko, yung mga power bank natin. Okay, next.